Guys, welcome to my vlog. This is Engineer Kristen! Numberheads, guys! Dito kami sa wedding ng kapatid niya. And this is the groom. Say hi. And ito yung mamabakla niyang friend. Tapos ito yung friend niyang yan, mabait yan. Ito yung medyo babaero pero bastos. Ito yung utang ina talaga pare. Ako yung magkakasal bukas. Ito yung posible na pero may chicks yan. Pero ito talaga yung galit na girlfriend. Say hi! Ito yung guru. Wala yung bride. Anyways, hi guys. Ayun yung po yung may-ari ng vlog. Natignan po kasi talaga kami. Butangin na, lasing na talaga kami. Anyways, ang pulutan namin ngayon is Piwi talaga. Ito yung wala kakwenta-kwenta pulutan. Tapos ito yung bagong sangkotsang adobo. Anyways, ito yung bride. Hi, say hi. Diba? Sobrang ganda niya, girl. Guys, ito talaga. Pampasira ng gabi. Oh yeah, shit, man. Oh, shit, man. Ito talaga. Mag-asawa ka na. Hi guys, nandito kami ngayon sa Casa Real, Paque, Laguna. And we are still celebrating the birthday of Shen, the groom-to-be tomorrow. Say hi! Yay! Matino naman. Shoutout sa pamilya ko dyan sa Dubai. And the bride, guys. Say hi. Say hi to Laon yun. Pauwi na sila din. And syempre yung mga magiinom nating teacher yan. Si Tina. Tapos yung magiinom natin taga-kampanya, si Cristel. Tsaka yung engineer natin, si Ate Nailin. Hi, say hi, guys. At syempre yung nurse natin magiinom. Yan! Ang protected na jowa. Say hi. Say hi, engineer. Shout out sa mga taga-Lukban, guys. Mga boardmates, Milas Borders, mga taga-Kubo ni Kaka, mga taga-DMV, Moscholas, lahat, Gis, Casa Real, go. Shout out. Ano, shoutout lang nila? Shout out sa Siniluan Hardcore, motherfucker, sa Laguna Hardcore. Say hi to your girlfriend. No, thanks. Walang girlfriend, gago. Hindi pa legal. Say hi. Hi! Mga police. Shout out sa mga tropa San Pablo, bye-bye. Oh, pare. Ikaw sa mga bakla ng Los Baños. Sa mga bakla ng Los Baños. Kailan kayo? Kabulusan. 250. Mamaya. 11. Brett, ikaw, yung mga jawa mo. Diyan, sa mga jowa dyan. Salamat, Bilak. Pare sa mga Brazilian. Photo dyan sa Luis, Brazil. Yung mga... Guys, nagkalabasan na po na nagalang bawal. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time?
savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. Kaya kung ano, paalisin kayo at picture lang tayo na wala kayo papayo sa inyo eh. Kailangan, meron pa naman ako na 15 minutes. Parang nagmamadali ka. Nagsasabi na naman pala kayo, parang excited na excited ka pa rin. Anyway, anong pinaka-importanteng konsepto sa babae? Pagdating sa pagsasama, pagdating sa pag-asawa, anong pinaka-importanteng konsepto sa babae? Na kahit ano, ay wala siyang pakialam, basta may isa lang bagay na dapat siya na makikita sa'yo. Effort. Hindi. Pag-ibig. Okay, pag-ibig. Ang pinaka-importanteng konsepto sa babae. Yan ang number one. Kinakailangan, ang effort it follows eh, pero we're talking about concept. Ang mahalaga sa babae, lagi mo paparamdam sa kanya yung pag-ibig mo. Araw-araw, minuto, oras-oras, segundo, kailangan mararamdaman niya na minamahal mo siya. Ano bang bagay hindi niya papansinin sa'yo? Basta't nararamdaman niya na wala kang ginawa kundi paramdam sa kanya yung pag-ibig at pagmamahal. So, ang pinaka-importante ang konsepto sa babae, love. Okay, malinaw ba yun? So, yung effort mo mag-emanate kasi minamahal mo siya. So, lahat ng gagawin mo, yung efforts mo, dahil papakita mo yung pagmamahal mo sa kanya. Kasi tanda mo, if you want your life to be happy, you need to make your wife happy. Kasi pag hindi masaya ang misis, impyerno ang buhay mo, Rome. Tanda mo yan. Kaya nagbubunga nga. Kasi dami nagre-reklamo sa ating mga kalalaki yan. Nagbungangera ang misis. Eh, talaga na ang totoo naman. Minsan, kaya kadalasan na hindi, nagbubunga nga ang misis. Kasi hindi natin nagagawa yung responsibilidad natin sa ating pamilya. So, para one way yung pagpapakita ng responsibilidad natin sa ating pamilya, kinakailangan lagi mo pinapadama ang iyong pag-ibig sa kanya. Na hindi ka na tumitingin kung kani-kanino pa. Dahil siya, ang pinamahal mo at ang mundo mo ay umiikot sa kanya. Ano naman ang pinaka-importante nga konsepto sa lalaki? Leslie. Tiwala? Pagmamahal? Hindi. Pag lalaki, ang konsepto na kanyang hinahanap sa misis niya ay respeto. Okay? Ang pinaka-importanteng konsepto sa aming mga kalalaki ang respeto. Tanda mo, halimbawa, siya may mga barkada yan, nung babago pa kayo nagkakilala. Halimbawa, minsan, napainom siya, halimbawa lang to. Huwag na huwag mo siyang susunduin. Kasi tingin, tapos makikita ng mga barkada niya, yun yung pagpapakita ng kawalan mo ng respeto sa iyong mister. So, mangyayari dyan, magkaaway talaga kayo. So, kung gusto mo, naiinis ka sa ginagawa niya, kinakailangan pag-uusapan yung mag-asawa. Pero huwag na huwag ka magpapakita na anumang bagay na ikawawala ng respeto sa kanya. Sapagkat ang pinaka-importante konsepto sa mga kalalakihan ay respeto. Pag nirespeto ka sa kanya, mas madali rin niya mapaparamdam ang pagmamahal mo, pagmamahal niya sa iyo. At siya naman, pag ikaw ay minamahal niya, minamahal mo siya ng gusto, lagi mo pinaparamdam, mas madali ka rin re-respetuhin ng iyong misis. So, napaka-importante yan. Love sa kanya, sa iyo naman, para sa kanya ay respeto. Malinaw ba yun? Tama ba yun? Nagkasunduan, ano, Mare? Ano, Konsehala? Nanunundo ka ba kay pare? Hindi.
Nababaya ako mga Kasi minsan, yun ang pinagsisimula ng away. Pag hindi na nagpakita ang babae rin ng respeto sa mister. At pinagsisimula din kadalasan ng pag-away pag hindi na naramdaman ng misis yung pagmamahal na meron ka. So, isa pa na ibibili ko sa inyo, sapagkat sa lahat ng kinakasal ko, lagi ko ito sinasabi, may maraming batas sa Republika ng Pilipinas. Pero isa lang pag-uusapan nating batas yan bago kayo ikasal at magkaroon kayo ng seremonya sa pastor na magkakasal. Mamaya, magseseremonya sa inyo sa siniluhan, yung batas na violence against women and children. Malinaw ang batas natin. At alam mo, Rome, medyo ang tingin ng marami rito ay ito'y unfair sa ating mga kalalakihan kasi talaga pinoproteksyonan nito ay yung mga kababaihan. Ba't ko nasabing unfair? Halimbawa, ilan ba gusto nyo maging anak? Meron na ba kayo? Namatay. Namatay? Ganun, sorry to hear that. Pero kailan namatay? Pagkaanak sa loob. January lang. Okay. Pero ilan ang gusto mo anak? Isang dosena, may dumadami tayo dito sa bahay. Kaya naman daw niya nun, Gaislyn. So halimbawa, nakaanak lang ni Gaislyn, gusto mo agad sundan. Sabi ni Gaislyn, ayaw niya, tsaka na lang. Mamaya na lang, magbukas na. Pero pinilit ko siya. May kaso ka pa doon? Asawa mo na siya, meron pa. Anong kaso? Sa Bausi. Ano nga sa Bausi? Anong kaso yun? Ano? Ano yung pamimilit sa babae? Rape. Okay, may tinatawag na marital rape. Kahit misis mo na siya at ayaw niya, pero pinilit mo pa rin siya, pwede kang kasuhan ng marital rape. Balik rin natin ang sitwasyon. Siya naman galing ka sa trabaho. Tapos pagod na pagod ka. Nakuha din ba si Gaislyn? Mas madalas daw tutulog ng Gaislyn. Siya naman, si Gaislyn naman ang umukuhin sa'yo. Ayaw mo siyang pagbigyan, pinilit ka ng Gaislyn. May kaso pa si Gaislyn. Okay. Pero ayaw mo siyang pagbigyan, nahawi-hawi mo siya. Pwede ka ba niyang kasuha? O pwede. Pwede ba? O pwede. Bakit? Kaya ka parang unfair eh. Kasi ang violence against women, hindi lang to sexual yung marital rape. Pwede rin ito na physical, huwag mo siya sinasapak-sapak, bawal, huwag mo pagbubuhatan ng kamay si Gaislyn kasi dito nga sa pakin, mga napakulong na tayo because binubugbog nila yung kanilang misis, hindi pwede sa akin yun. Kaya lang, yung mga pinakulong natin dito, matas makita yung mister nila nakakulong, sila naman nagmamakawa, pakawalan daw yung mister nila, kawawa daw. Pero, bawal saktan ng misis physically. Pwede rin ang violence against women na psychological, yung mga verbal abuse, huwag na huwag mo siyang pinagmumura. At syempre, pwede rin na financial. Pag hindi ka nagbibigay ng sweldo sa iyong misis, pwede kang kasuhan ng financial abuse. Kaya ngayon mga pulis, sundalo, mga seaman, pag nadedestino sa malayo, nakanino ang ATM card. Nasa misis, at nakitira lang allowance. Hindi ko alam kung paano siya nangungupi, pero ang importante dyan, yung ATM napupunta sa misis kasi malinaw ang batas, kinakailangan susuportahan din financially yung pamilya. At pwede rin emotional to. Pag pinaramdam mo sa misis mo na wala na siyang kwentang nilalang, wala siyang kwentang babae, pwede kang kasuhan ng emotional abuse. Kaya napaka-importante na lagi pinaparamdam yung pag-ibig at pagmamahal sa iyong misis. So ano natutunan mo sa batas ng Republika ng Pilipinas? Okay? Ano pa? Pag ayaw ni misis, huwag pipilitin. Pag gusto ni misis, kahit di mo kaya, pilitin mo kaya din. Halika ba yun? Pag di mo kaya, dami mong ninong dito, may papainom sa'yo para kaya mo. Pero seriously speaking, ang kultura ng Pilipino, nandiyan sa isang sulong lang ang babae, tapos niligawan natin, tapos pag nakuha pala natin, bububugin lang natin, sasaktan lang natin, naabusuin lang natin, hindi yan pwede sa batas ng Republika ng Pilipinas. So dapat ang babae, tanda natin, women's rights are human rights. So dapat pinoprotektahan din ang karapatan ng mga kababae. Malinaw ba yun? May tanong ba kayo? Okay? So yung picture man, tayo kayo, nasa sing-sing na, susuot. Or picture taking lang. Ano ba? Picture. Para pag nag-aali ka, okay. Pagkatapos ay halikan, tanggalin mo yung mask. So, teka muna, relax.
Teka, hindi pa nakita. Papalakpa kami. Pag di pa tumiti yung palakpa, walang tigil ang halikan na. Okay. Yung tawag dito, pipirma lang tayo dito. Isa lang pipirmahan nyo, tapos the rest, mamaya nyo na pipirmahan. Pero ako, pipirmahan mo na. Isa lang daw yata. Isa lang. Ayaw ka, tas tabihan mo lang din. Okay, ang first lady naman. Mali, tabihan mo. Kami may pepper mo. Opo, pipirma ko lang. Hindi, mamaya na kayo. Doon na. Tapos yung video na yan, huwag nilalabas na ano, kasi magse-separate naman. Ang pwede nyo na lang ilabas ay yung Picture? yung pictures lang. Tara, picture tayo sa tabi. Sila muna Sila mag-asama. muna. Excited siya. After nila, Okay? Okay, ready? Opo. Teka muna, medyo tanggalin yan. Ako na may negative, nag-swab ako. Yan, dyan na yan. Tangkol tayo na. Okay, tanda yan. Ready? Smile. Okay, sila ng dalawa. Ang dalawa yan. Okay, hawak mo nga. Yan. Hawakan mo din, nahawakan ko. Okay, mga ninong at ninang. Kayo din may kasama. Mamaya, paglahatan na, pati yung mga photographers. Okay. At tanggalin nyo na yan. Zero case naman tayo ng COVID dito. Kaya Ready? Ika, smile po. okay. Okay na yung ano mo, pipicturean ko kayo. Sama kayo dun. Souvenir kasi makikikain tayo mamaya. Ano? High-tech to ah. Pipindutin lang to.
Boss, pwede mo bang sabihin kung ano yung ginagawa natin ngayon? Ano po yung driver? Taga-deliver? Nag-deliver po ng mga giveaway. Isa-save ko lang. Ayan, yan. Ay, nasave mo. Ay! Anyari? So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but
Once again, good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Cat Rivers Cuisine Pavilion, and welcome to the wedding ceremony of Shen and Lace. And right now, may I request everyone to please stand up for the entrance of our entourage. Our pastor, Pastor Alexis S. Abayan. The mother of our groom, Mrs. Lydia Kristen. Our groom, Mr. Rom Christian Kristen. Our principal sponsors, Mr. and Mrs. Abel and Marites Santos. Mr. Rafi and Mrs. Mirasol Emperador. Mr. and Mrs. Bobet and Rachel Atienza. Flores, Mrs. Gemma Altapa, and Mrs. Olive Quinones. Mrs. Josephine Sarmiento with Mrs. Celestina Abelier. Mr. and Mrs. Patricio and Patricia Abayan. Mr. and Mrs. Noel and Mary Grace Coronel. Mr. and Mrs. Raymar and Mirna de la Rosa. Our ring bearer, Kylie Celine Magsingit. Of our bride, Mr. and Mrs. Guillermo and Marilyn Lopez.
Falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin for I can't help falling in love with like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Ikaw pa rin ang inatasan ng Panginoon to provide and to protect your family. Ikaw naman, Gracelyn, tandaan mo, dahil ngayon kayo ay iisa na. Ibig sabihin, iisa na rin ang iyong desisyon. Ibig sabihin, kapag meron kang mga desisyon, lalo na't mahalaga, kailangan papag-usapan kayong dalawa. Okay ba yun? So, makikita ho natin, it's all about character. At ang muli po, napaalala sa atin, hindi lang siya covenant character. Last, ang pag-aasawa po ay complementary. Sabihin ho nga po natin, complementary. Wala pong compatible. No? Nilikha tayo ng Diyos, may individual difference. Meaning to say, kahit anong kaparehas po natin sa isa't isa, magkakaiba pa rin po tayo. Maraming mga single ngayon naghahanap, meron bang ka-compatible? Ang totoo nun, dahil magkakaiba tayo even sa mga chromosomes sa genes natin, ang totoo, merong konting kahawig pero walang compatible. Ang pag-aasawa is complementary. Meaning to say, magtutulungan kayo, Rome, Gracelyn. Ang paalala ko sa inyo una, you need to work hard. May mga times na hindi kayo magkakaintindihan. May mga times ang hirap umunawa. Bakit ganito siya? Alam niyo ano, minsan kapag ang lalaki tama, ang babae mali, ang babae pa rin ang tama. Kapag ka po ang babae tama, ang lalaki mali, ang babae tama. Pero kapag ang lalaki ay mali, at ang babae ay mali, si Mrs. pa rin ang tama. Napakahalaga na maunawaan ho natin, lalo na sa inyo, Rome, Gracelyn, you need to work hard. Kailangan yung maging mapagtiis sa bawat isa. Hindi lang yon, kailangan nyo mag-enjoy. You need to party hard. Hindi lang work hard, party hard. Kasi sometimes, sa mga mag-asawa, lumaki ang mga anak, nagtrabaho sila, nawala ang intimacy, ang intimate relationship nila, dahil ang focus nila is responsibility. Rome, Gracelyn, nagde-date ba kayo dati? Itong mga nakaraan, nagde-date ba kayo, Rome? Yes, Rome. Pag nagkaanak si Gracelyn, mas lalo mo siyang i-date. Yung mga mag-asawa, sa una lang magaling yung iba. Kapag kinasal, ayos, pero habang tumatagal, naku po, nalilimutan na ng mga mister, ang anniversary, ang birthday, ayan. So, napakahalaga, you need to party hard. And last, kapag tayo po ay dumadaan sa mga kalsada, may makikita po tayong dalawang linya. Ano? Bawal umovertake yung dilaw, yellow lane. Napakahalaga na makita nyo, kapag ang goal yung dalawa ay palaging sa isa't isa lang, magtitinginan kayo ng kahinaan, magtitinginan kayo mga mali, magkakaroon kayo ng problema. Pero kapag titingnan nyo na ang goal nyo parehas ay ang Panginoon ang sentro nyo, magiging maayos ang lahat. So, Rome, Gracelyn, tatlong paalala yan sa inyo ng Panginoon. Sa atin nung pagpapatuloy, naaniyahan natin si Rome at si Gracelyn na tumayo.
Sa oras pong ito, ibibigay ng mag-asawa ang kanila pong pangako, tipan sa ating Panginoon. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Gleaslyn, tinatanggap kita, Gleaslyn, upang maging aking asawa, upang aking maging asawa, upang makasama at mahawakan ka, upang makasama at mahawakan ka, mula sa araw na ito, mula sa araw na ito, at magpakailanman, at magpakailanman, sa hirap at sa ginhawa, sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at sa kasaganaan, sa kahirapan at sa kasaganahan, sa sakit at sa kalusugan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan ka, upang mahalin at ingatan ka, hanggang sa tayo'y paghiwalin ng kamatayan, hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan, alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. alinsunod sa kautusan ng banal na Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Para naman kay Leslie, ang iyong pangako sa ating Panginoon at Pero, sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, natanggap kita, Rome, upang maging aking asawa, Rome upang aking maging asawa, upang makasama at mahawakan ka, upang makasama at mahawakan ka, mula sa araw na ito at magpakailanman, mula sa araw na ito at magpakailanman, sa hirap at ginhawa, sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa kahirapan at kasaganahan, sa sakit at sa kalusugan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan ka, upang mahalin at ingatan ka, hanggang sa tayo paghiwalin ng kamatayan, hanggang sa tayo paghiwalay ng kamatayan, alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. sa iyo. Sa oras pong ito, nakanino po yung singsing? Kunin po natin ang singsing. Rome, hawakan mo ang kaliwang kamay. At bago mo isuot ang singsing, ay meron tayong paalala. Ang singsing po, mga kapatid, mga kaibigan, ay tumutukoy po sa salitang pangwalang hanggan. Kaya hubilog yung singsing. Symbol ho siya, una, ng commitment nilang dalawa. At pangalawa, ang purity na hindi pwedeng may makialam. At ang nais ng Panginoon, sila ay magsasama sa kahit anong mangyari sa kanilang buhay. Gleaslyn, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maaari mo nang isuot sa kanyang daliri. Rome. Ganun din naman para kay Gleaslyn. Rome, binibigay ko sa iyo ang singsing na ito. Rome, binibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari mo nang isuot. Please, Lee. At habang tayo po ay nagpapatuloy, para po sa mga ninong at ninang na hindi pa po nakakapirma sa kanila pong sa marriage certificate, pwede ho tayong pumirpa habang tayo po ay magpapatuloy sa pagsasabi ng iba pang mga simbolo. Bagaman wala po tayo dito, pero paalala sa atin, ang belo, yun ho yung kinakabit ng iba, no, pagka meron ho silang kasal, belo. Ito ho ay nagpapakita, Rome, wala man kayo nun, pero Rome at Gracelyn, ito ay pagpapakita na kayo ay bumubuo na ng isang pamilya. Para po sa nanay at tatay ng mga ni Rome at saka ni Gracelyn, tandaan ho natin, ang ibig sabihin ho ng belo, sila ho yung immediate family. Meaning to say, sa pagpapalaki sa bata, sa mga pagpaplano po nila, maganda meron ho tayong mga payo sa kanilang dalawa. Pero at the end of the day, sila hong dalawa ang masusunod. Yun ho ang ibig sabihin yan. Marami pong mga magbenan at magmanugang lagi nag-aaway dahil nalilimutan ho nila yung simbolo ng belo. At kung bakit nilalagay siya, Gracelyn, sa balikat, ibig sabihin, simula ngayon siya yung provider and protector mo. At yan nilalagay siya sa ulo mo para sabihin, gaano man kakagaling, gaano man kagaling mag-multitasking ang mga babae at mas malaki ang brain nyo, kailangan mo pa rin magpasako. Ikaw ang manager at ang leader, si Rome. Ganon din po, mahalaga ang salita ng Diyos. Kaya may mga Bible bearer pinapunta sa una, kung saan ang salita ng Diyos ang guide nyo. Marami na pong gustong maghiwalay. Ilang beses na ako nagkaroon ng counseling sa mga naghihiwalayan. Pero ang maganda ho doon, dahil po sa biyaya ng Panginoon at salita ng Diyos, nauudlot po at nagiging maayos ang pagsasama at hindi ho nagkakaroon ng hiwalayan. Yan po ang salita ng Diyos. At makikita ho natin, meron din po tayong binibigay na aras or coin bearer. Okay? Itong coin bearer na to ay itong aras na ito ay nagpapaalala ho sa atin Rome at Gracelyn, kailangan yung pagpalain ng Panginoon, lalo na sa pinansyal, at kailangan nating patuloy na bubuo ng pamilya na maayos na kalugod-lugod sa atin. Sa atin pong pagtatapos o pagpapatuloy, malapit po na pagtatapos, hinaanyaan ko po na ang lahat ay tumayo. Sa banal na matrimonyo, siya ba ay iyong iibigin, aalawin, gagalang at iingatan sa sakit, sa kalusugan, at tanging sa kanya lamang tutisan habang dalawa kayo ay nabubuhay? Para naman sa iyo, Gracelyn, tinatanggap mo ba si Rome upang iyong maging asawa? Mamuhay kayo ng magkasama sa ilang taon? Sinasabi sa kanto eh. Oo. Sige, ano na lang ano. Hirap mo. Hindi, ano na lang. Babagan. Ano na lang siguro, ano? Kaya paano makarating kami ng maayos sa inyo. Sana maging matibay kayo. Kung may malampasan nyo kung ano mang dumating na pagsubok sa inyo, hindi ko lang kami lagi nakalala sa inyo.
naman ng buhok. Ma'am, dito ka muna po. Wag muna po kayo. Okay, ulitin natin. One more, kabila naman. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, kabila. 1, 2, 3, 4. Okay, may twist po yan ha, may twist. Ang pinakamagaling sumayaw na side, for example, ang kanan, ang mas magaling sumayaw, kayo ang unang kakain sa buffet. Okay? Pag mas magaling ang nasa kaliwa, kayo ang kakain sa buffet na una. So, galingan nyo. Magpapatalo ba ang mga nasa kanan? Ay, mukhang talo na agad sila. Hina ng boss nila. Magpapatalo ba ang nasa kaliwa? Oh, gano'n ang energy. Okay, pakinggan na natin ang music, please. Everyone! Mukhang may matatalong side. Lahat po ay sasayaw. Dito ba ang harap sa akin lahat? Everyone, one more time. Music, please. Okay, ulitin natin. Music, please! Yeah!
po tayo pipili ng pinakamagaling na side na unang kakain sa buffet. Thank you sa inyong lahat. And syempre sa buong team ng Cat River, sa Light and Sound, tsaka sa catering, kay Ma'am Roxanne. Thank you po. And syempre sa energetic na host, kay Tom Rostom Serrano. Thank you po. Salamat naman natin Mrs. Glaze Criste. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng dumalo ngayong araw na ito. Nakarating po ng maayos si Ninay, tatay, pamilya ko. Sa pamilya ko na nakarating ng maayos dito. Sa mga ninong, mga ate, kuya, tita, tito, uncle, auntie, mga lolo at lola, salamat po at nakarating kayo ng maayos at magiging masaya po tayong matatapos ang araw na ito. Mag-enjoy po tayong lahat. Salamat po. Palapakan naman natin once again Mr. and Mrs. Criste and another 5-second kiss! Ready? 1, 2, 3, go! 5, 4, 3, 2, and 1. Palapakan naman natin ang ating bagong kasal. And of course, Shine and Grace, you may now proceed to our cake station.
Thank you.